Ayun, natural po sa atin na panghawakan lagi, alalahanin lagi, pakaisipin lagi, pagbulay-bulayan lagi, naisin lagi, kasabikan lagi ang kanyang salita. So, ayun po, paalala lang, alam ko po may mga ginagawa po kayong mga bagay-bagay, pero lagi niyo pong tandaan na hindi po tayo nabubuhay sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita ng ating Panginoon. Sana ah, magkaroon po ng laman or magkaroon ng halaga yung verse po na iyon sa bawat isa. Ibig po sabihin nun, yung pamumuhay po natin. Kumbaga, encourage ko lang na gawin niyo pong simple yung mga buhay ninyo. As much as possible, kung may mga bagay naman na hindi niyo na pwedeng, hindi na kailangan gawin, i-set aside niyo na lang po yun. At i-ano niyo po yung mga oras sa panalangin at pag-aaral ng kanyang salita. Wag po tayong kumbaga ano natin ba, kumbaga pag wala kang ginagawa, hanap ka ng gagawin para lang may gawin. Hindi po gano'n. Dapat lagi po nating isipin, gagawa tayo ng paraan upang wala tayong gawin at mai-spend natin ang buhay natin, ang oras natin sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pag-aalala ng kanyang salita, sa pagbubulay ng kanyang salita. Kasi doon tayo nabubuhay. No? Ganun po ang isang Kristiyano. Hindi tayo katulad ng mga tao dito sa mundo na nagpapakahirap, nagpapakapagod para sa mga bagay na kahahantungan ay kawalan. Mawawala yung mga bagay na iyon. Now, hindi ko po sinasabi na wag na po kayo magtrabaho, wag na po kayong maglinis ng bahay, wag na po kayong magluto ng pagkain. Hindi po ganon. Kailangan po natin gawin na yun. Pero kung nagawa na natin yun, that's it. Let's find time to study the Word of God and to obey the Word of God. Nakakalungkot po na makita kayo na binubuhos yung mga oras ninyo sa mga bagay naman na hindi nakakatulong sa inyong spiritual na pamumuhay. Again, hindi ko po sinasabi na wag na po kayong gumawa ng mga bagay na iyon. Mag-aral ka, pumunta ka sa school, magtrabaho ka, maglinis ka ng bahay kasi kailangan natin yan. Pero pagkatapos niyan, ilagak ninyo yung mga oras, mga pag-iisip sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya tayo mahina eh. Kaya po tayo mahina. Sa pag-Bible study natin, wala po tayong ma-share. Kaya ang ginagawa na lang natin, gumagawa-gawa na lang tayo ng sarili nating mga pag-interpret ng salita. Kasi wala tayong masabi, kasi hindi tayo nag-aaral. Malalaman mo dito sa atin kung sino yung nag-aaral talaga at sino lang yung para may masabi lang. Well, sinasabi ko po ito para may hayag sa inyo na hindi po ganun dapat. Ayoko po na magpatuloy kayo sa ganung pamamaraan. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot lang na makita na ganun. So, gusto ko lang i-take to na opportunity na may remind po sa bawat isa na hindi po ganyan. Kaya nga po ako, naisip ko po, sabi ko kay Jamie, ito, suggestion ko lang din po sa mga wala pang ganito. Ayan, kala Tita Susan, no? Pag nagkaluwag-luwag po kayo, invest nyo po yung pera nyo sa automatic washing machine. Kasi ang haba po ng oras na binibigay natin sa paglalaba, di ba? So, suggestion ko lang, Arshan, Tita Susan, kami kasi dito meron na sila, no? Or sa iba pa nanonood. Pag may extra money kayo, bumili kayo ng automatic washing machine. Maybe it will sound funny, pero it's true. Nakakabawas siya ng oras. Sa akin personally, malaking tulong yun kasi mas na-spend ko yung time ko sa pag-aaral. Hindi ko iniisip yung ganong bagay. So, bakit ko po ito sinasabi? Hindi lang po doon. Ang ibig ko pong sabihin, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maghanap tayo ng pamamaraan na mabawasan yung oras natin dun sa mga bagay na iyon. At mas maibigay natin ang oras natin sa pag-aaral ng kanyang salita. Yun po ang gusto kong ibahagi sa bawat isa. Ganon tayo mag-isip. Hindi yung hahanap tayo ng bagay upang maging busy tayo sa mundo, hindi.
But hahanap tayo ng paraan upang hindi tayo maging busy sa mundo at maging busy tayo sa salita ng Panginoon sa kaharian niya. Di ba? So, yun lang po. No? So, ayun. Anyway, welcome po at good afternoon sa mga nanonood sa online. Andiyan po si Tita Che. Nasa online siya. Maybe nasa labas si Tita Che. At sila Avril wala pa, no? And si Ara kanina nagpaalam sa akin na online muna daw siya. So, ayun po. Magandang hapon. And Tita Bing, kung manonood ka, good afternoon. At sa mga makakapanood nito, magandang hapon sa inyo lahat. So, ganun po natin pinapahalagan ng salita ng Panginoon. Hindi po natin to binabasta-basta. Kasi salita to ng Panginoon eh. Di ba, kung makikilala nyo po talaga ng tunay ang Panginoon, pahalagaan nyo po talaga ang kanyang salita. So, kaninang umaga, habang nag-scroll po ako sa Facebook, so you see, nagpe-Facebook po ako, pero for the purpose of what? Yun po, nag-check po ako ng mga post sa mga reform na mga groups. And na-share ko po, nakita ko po ito kanina. Basahin ko lang po ulit, no? Ito ay post sa Ligonier from R.C. Sproul. There is an inseparable relationship between your affection for Christ and your affection for the Scriptures. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi, ito, inano ko na lang po, sinalin ko na lang sa sarili ko pong pagkakaano. Hindi maaaring sabihin natin na mahal natin ang Panginoong Hesus, ngunit wala namang pagkahilig, pagkasabik, at pagnanais na aralin at sundin ng kanyang salita. Hindi po iyon papaghiwalay, inseparable po yung dalawang iyon. Kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero hindi naman tayo nagmamahal sa kanyang salita, nagkakamali po tayo doon. Those two things are inseparable. Okay? Hindi po yun may paghiwalay. Now again, wala naman po mali mag-aral, walang mali magtrabaho, walang mali maglinis ng bahay. Pero kung yun na lang po ang buhay ninyo, paalala ko lang po, hindi po yan ang buhay ng isang Kristiyano. Pero makikita mo, di ba, lalo na yung mga kabataan, sasabihin na busy sa school, pero mamaya-maya nakahilata lang naman, naka-cellphone lang naman. Wag po ganun. Wag po ganyan ang inyong ipamuhay. Hindi yan makakatulong sa inyo. Hindi kayo lalago dyan. Bagkus, madudumihan lang po ang inyong pag-iisip. No? Ma-influensyahan lang kayo ng kamunduhan. So, let's start the Word of God. Punta po tayo sa Luke chapter 1, verse 51. Share ko lang po ang aking screen. Okay. So, andyan na po no, verse 51. And we will try to finish hanggang 56 para panibagong storyline naman po tayo. No? Try natin. So, I would like to request, sige sila daddy kasi is nasa biyahe. So, Jamie, pakibasa na lang yung 51 to 56. Lucas chapter 51 to 56. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itinaas ang mga may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay, at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinasabi niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Si Maria ay nanatiling kasama niya ng may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. Okay, so ito po yung tagpo na yung mga huling again, ito po yung pagpupuri po ni Maria no sa Panginoon at pagpapatuloy natin mula dito sa verse 51. Sabi po dito, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Now, para po mas maging maintindihan po natin ito, nararapat lang po na tingnan din natin yung verse 50 kung saan po tayo nag-aral kahapon. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi.
So makikita natin dito, very specific group of people na kinawa ng Panginoon at yun ay ang mga natatakot sa Kanya. And kahapon, binigyan po natin ng diin kung ano po ang nauuna, ang pagkaawa ba ng Diyos bago natakot ang mga taong ito, or natakot muna sila kung kaya't sila ay kinawa ng Diyos. At binalikan po natin kung ano pong klaseng tao tayong lahat. Tayo pong lahat ay makasalanan. At tayo pong lahat ay patay. So ibig sabihin po, wala po tayong kakayanan at hindi maaari na tayo po ay gumawa ng mabuti or makinig sa Panginoon. Ngunit, nahayag po sa Ephesians 2, subalit, gayon na lamang, John 3:16 pala yun. Ngunit, sa Ephesians, habang tayo po ay patay, sa ating pagsalangsang sa kasalanan, binuhay po tayo ng Diyos. Okay? At dahil doon, nagkaroon po tayo ng bagong buhay, kaya nga po tinatawag tayo na born again, bagong buhay, at hindi lang po yon, bagong puso. Bagong puso. Ibig sabihin, hindi pala bagong puso, pusong laman. Well, yes, bagong puso, pusong laman. Dati po kasi pusong bato po tayo. Anong ibig sabihin ng pusong bato? Hindi po tayo nagre-respond. Patay. Pag pusong bato, patay po yon. Pero pusong laman, ibig sabihin tumitibok na siya. Buhay na siya. Anong ibig sabihin nun? Tayo na ngayon ay nakakatugon na, nakakaintindi na, at yun nga, nagkakaroon na tayo ng pagkahilig, pagkasabik sa salita at sundin ang kung ano man ang kalooban ng Diyos. So nauna po ang awa niya bago po tayo magkaroon ng kakayanan na matakot sa Kanya at magpasakop sa Kanya. Ngayon, sa verse 51, pinakita po dito yung kabaliktaran. Yung pangalawang klase ng mga tao. Sino to? Mga palalo. Ano ba yung mga palalo po? Mga palalo is mga proud, mga mayayabang, or mga mapagmalaki. Well, kailangan po natin maintindihan ano ang ibig sabihin ng pagiging mayabang. Dito sa konteksto na to, anong ibig sabihin ng pagiging palalo? Ito ba yung mga mayayabang lang dahil pogi sila, dahil maganda sila, dahil mayaman sila, dahil meron sila? Yun ba ang ibig sabihin ng pagiging palalo dito? Well, kung atin pong titingnan, sa verse 52 is connected dito sa verse 51. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itinaas ang mga may abang kalagayan. Well, again, ang tanong dito, ito ba yung mga hari? Ito ba yung mga hari? Ito ba yung mga may posisyon sa komunidad or sa lipunan? Yun ba ang tinutukoy dito? Di ibig sabihin, pag mayaman ka, ibababa ka na ng Panginoon. Di ibig sabihin, kung may posisyon ka, presidente ka, ibababa ka na ng Panginoon. Yun ba ang sinasabi dito? Or iba ang tinutukoy dito na pagiging mayabang, pagiging makapangyarihan, pagiging ayun nga, nakaupo sa trono. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi mahalaga na ma-define natin ito ng tama. Hindi po ba? So, ano pong tinutukoy dito? Sino po yun? Anong klase mga tao po yun? Taong walang Diyos. Okay, taong walang Diyos. Bilis nung truck . Okay, taong walang Diyos. Paano mo yun nasabi, Dad? Dapat may mga di ba? May mga supporting verses. So maganda po na alalahanin natin yung konteksto nung sinasabi ni Mary. Yung konteksto. Di ba? Well, tama po yung sinabi ni Daddy. Mga walang Panginoon. Pero dapat
may define natin ng maayos. Ano ibig sabihin ng walang Panginoon? Hindi sila naniniwala? Yes, hindi sila naniniwala. Pero bakit natin masasabi na ang tinutukoy po dito ng mga makapangyarihan, mga palalo, ay mga walang Diyos or mga hindi nananampalataya or hindi mga tumatanggap sa Panginoon? Well, ang makakapagbigay po sa atin ng sagot is yung verse 54 and verse 55. Ano bang sabi po sa verse 54 at 55? Sabi po dito, tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. Okay, meron na tayong hint. Pag-alala sa kanyang kahabagan. Ano ba yun? So, verse 55 is another hint for us to know. Verse 55, tulad ng sinabi niya, see? Tulad ng sinabi niya. So, it's related to. Tulad ng sinabi niya. Sa ating mga magulang, sino yun? Kay Abraham. Kasi doon, di ba, kay Abraham nanggaling ang mga Hudyo. At sa kanyang binhi, magpakailanman. Sino ba yung mga binhi ni Abraham? Magpakailanman. Di ba? So, the physical binhi, sino? Isaac, Joseph, Jacob, na naging Israel. Hindi po ba? So, magpakailanman. Kung ating, ito medyo maano na kasi ito eh, kung ating aaralin, ang sinabi ni Pablo sa, I forgot, sa Romans ba yun? Basta sabi ni Pablo na itong mga anak ng pangako. Di ba? Hindi po ito pag sinabi pong mga anak ni Abraham, hindi po ito yung mga physical na salinlahi na anak ni Abraham. But sila yung mga pangako. Ipinanganak sa pangako. Ayan, another doctrinal statement, at maganda na mabigyan din natin yun ng diin. Pero hindi mo na po iyon ang ating info-focus. Pero sa mga nag-aaral na, alam ko po, naintindihan niyo po yung sinabi ko, mga anak ng pangako. Ibig sabihin sa pananampalataya, hindi sa pamagitan ng laman. Okay? Yun po yung mga anak ni Abraham. Yung mga mananampalataya. Ayan, binigyan ko na kayo ng overview. Hindi sa physical na anak. Hindi sa physical na pagkaanak. Now, ibig sabihin pala, ano ba yung pinangako po ng Panginoon kay Abraham? Kasi ito yung sinabi ko po na magiging hint sa atin upang malaman natin ano bang tinutukoy ni Maria dito sa mga palalo, dito sa mga may abang kalagayan, di ba? Tinulungan, ito verse 54, tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin, pag-alala sa kanyang kahabagan. Ano ba tong kahabagan na to? Ito ay patungkol saan po? Ano nga yung promise niya kay Abraham? Di ba? Ang pangako po na iyon ay patungkol saan? Patungkol sa kaligtasan. Wala na pong ibang pangako. Okay? But ang pangakong iyon ay patungkol po sa kaligtasan. Okay? Well, kung babasahin niyo po yung Genesis, maybe maiisip niyo na ang pangako kay Abraham ay magkakaroon siya ng napakaraming anak. Di ba? Yun po ang sinabi doon. Pero kung atin po talagang pag-aaralan ng mahusay, ng maigi, ang tinutukoy po talaga ng Panginoon ay gagamitin ang lipi ni Abraham upang pagpalain ng ibang mga bansa. Ano ibig sabihin nun? Ang kaligtasan ay magmumula sa lipi. Ang tagapagligtas ay magmumula sa lipi ni Abraham. Di ba? Abraham, Isaac, Jacob, Judah, David, to Jesus Christ. Kaya nga, di ba, nagkaroon po tayo ng pag-aaral sa salinlahi, genealogy of Jesus Christ. Yun po ang tinutukoy doon, na sa kanyang lipi, magmumula ang tagapagligtas, at sa kanyang lipi, pagpapalain ng ibang bansa. Ano ba yung mga ibang bansa? Gentiles. Tayo mga hentil. Tayo na hindi kabilang sa nation ng Israel. And tunay nga, tayo naging mapalad. Di ba? Tayo naging mapalad. We are blessed dahil doon sa binhi na ipinangako ng Panginoon kay Abraham, and that is the Savior
Jesus Christ. Okay? So again, we are talking about, ang pinag-uusapan po natin dito ay kaligtasan. So, kung babalikan natin ng 51, sino yung mga palalo? Yes, tama po yan. Yung mga hindi tumatanggap sa kaligtasan. Yung mga iniisip nila na kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Yung mga hindi naghahanda kasi iniisip nila hindi darating ang Panginoon. Yun po ang mga palalo. Kaya 'di ba sabi dito, palalo sa mga haka ng kanilang puso. Haka ng kanilang mga puso. Gawa-gawa lang nila, nararamdaman lang nila. Kaya nga po 'di ba sabi ko po kanina, wag po tayong kaya sabi ko nga po kanina, mag-aral po tayo ng salita kasi tayo po hindi namumuhay sa haka-haka lamang. Hindi po tayo namumuhay sa gawa-gawa lamang kung anong maisip natin, kung anong maramdaman natin na yun ang ating susundin. No. Hindi po tayo sumusunod sa haka ng ating mga puso, but sumusunod tayo sa kung ano ang kalooban ng Diyos na mababasa natin sa kanyang salita. Okay? So anong ginawa ng Panginoon sa mga ganong tao? Nagpakita, sabi dito, pinagwatak-watak niya. Di ba? Pinagwatak-watak niya. Ano ba ibig sabihin ng pinagwatak-watak? O again, di ba? You see, it's a literal word, pinagwatak-watak. Pero ang ibig sabihin ba nito, literal? So you see, kapag nag-aaral po talaga ng salita, we must be very careful. Kaya wag niyo po talagang anuhin lang yung pag-aaral ng salita. We must study it carefully because it is the word of God. Ito ang salita ng ating Ama. Di ba? Di ba? Natural sa isang ama dito sa mundo. Di ba? Pag ama ka, nagagalit ka kapag hindi ka sinusundod ng anak mo. Pag may sinabi ka, hindi sinusunod, nagagalit ka, hindi po ba? Kasi hindi niya pinapahalagan yung mga sinasabi mo. So, hindi ko po sinasabi na nagagalit ang ating, well, yes, hindi kasi dapat ganun talaga. Pero ang pinapakita ko po, ganun ka-importante ang pagpapahalaga ng mga anak sa salita ng kanilang ama. Di ba? So anyway, anong ibig sabihin ng pagkawatak-watak dito? Ibig sabihin ba nun, okay, inano lang sila, winatak, basta dinisperse lang sila. Kasi mga mayayabang kayo, akala nyo, hindi ako darating, akala nyo, kaya nyo iligtas yung sarili nyo. Okay, pinagwatak-watak niya mga palalo. Ano ibig sabihin ng pinagwatak-watak niya mga palalo? May nakapag-aral ba patungkol po dito? Ma-share nila. Again, wag po tayong mag-aano na sa sarili nating iniisip. We must answer this according to the word of God. Okay, ganun po tayo mag-aral. Hindi po tayo ICGCs na nagbibigay ng sarili nating interpretasyon. Watak-watak, from the Greek word. Makikita po natin itong word na watak-watak. Ang Greek word po nito ay, hindi ko lang na-record kanina. Kasi, ano lang din, parang nabigyan ko lang siya ng diin kanina na habang naghihintay ako ng 4:30, nagme-memorize po ako ng 3 verses. Habang nagme-memorize, tinitingnan ko yung mga verses sa Luke, itong aralin natin. And then napansin ko, watak-watak, what does it mean? Di ba? Ano bang ibig sabihin ng Panginoon dito na watak-watak? So, tiningnan ko po sa original na pagkasulat niya, verse 51, ito pong watak-watak dito ay mula po sa Greek word na, saan ka na ba? Okay, diascorpizo. Diascorpizo, nang ibig sabihin, ito English lang po, basahin ko muna. To dissipate. To route or to separate. Now, sinearch ko po ano ba yung dissipate. Ano ibig sabihin ng dissipate? Okay? Ang dissipate po ibig sabihin, parang guluhin yung kanilang mga pag-iisip or pakiramdam. Parang ganon. Okay? And to route,
ibig sabihin po nun ay parang gawing magulo. Gawing magulo. So, ibig sabihin po ng pinagwatak-watak niya ang mga palalo. Ibig sabihin, pinakita niya dito na hindi maayos, or ito ang maalala ko dito is yung mga Pariseyo eh. Yung mga Pariseyo, 'di ba? Sila po yung mga mayayabang, nakakala nila kaya nila iligtas ang kanilang mga sarili. Pero 'di ba, dumating ang batong katitisuran nila. Sino po 'yon? Sino yung batong katitisuran nila? Ang Panginoong Hesukristo. 'Di ba? So doon, kumbaga pinapakita dito na ganito ang ginagawa ng Panginoon sa mga palalo. Pinapakita niya na hindi or kulang kung ano man yung iniisip nila na bagay na kung saan sila ay maliligtas, pinapakita ng Panginoon na yun ay kulang. Yun ay kailanman hindi magiging sapat. Okay? So yun po ang ibig sabihin dito ng pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. To cause confusion, basta yung mga ganong salita po, no? So, ayun, very short time lang talaga nabigay ko dito sa watak-watak kasi hindi ko siya napansin nung nakaraan. Pero, sabi dito sa unang phrase, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Well, ano pong pinapakita nito? Kasi ang kasunod niya pinagwatak-watak niya yung mga palalo. 'Di ba? He has shown strength with his arm. Nagpakita siya ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Bakit po ito sila magkasama? Kasi nga, 'di ba yung verse 50, yung mga natatakot sa kanya. Ibig sabihin ng natatakot, yung nakakaintindi na kailangan nila ng tagapagligtas, 'di ba? And pagkatapos nun, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Bakit po? Bakit? 'Di ba kasi pag may mga mayayabang, 'di ba pag may mga mayayabang, kapag iniisip nila na mas malakas sila, pag iniisip nila na kaya nilang iligtas ang kanilang sarili, anong gagawin? Siyempre, ipapakita mo na mas malakas ka sa kanila. Hindi po ba? Kaya sabi dito, siya ay nagpakita ng lakas sa pamagitan ng kanyang bisig. Pagpapakita na ang Diyos ay malakas at walang sino mang makakahigit sa kanya. No, ang kanyang mga ginawa ay nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. No? So, pagpapakita po na walang ibang may gawa ng lahat sa lahat ng aspeto kundi ang Diyos lamang. Okay? So, ito po ay statement para sa mga nag-iisip na kaya nilang gawin or kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Na ang Diyos ay malakas at tanging siya lamang ang may kaya na gumawa ng lahat. So, yun po ang aking nakita dito sa verse 51. In connection sa mga iba't ibang verses din na mababasa. Hindi ko lang binasa kasi marami siya. So anyone po, baka may makapagbigay sa verse 51. So, connected to sa verse 49, no? Sabi po sa verse 49, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ano ba yung ginawa ng Panginoon? Yung dakilang bagay na ginawa ng Panginoon? Jesus Christ. Di ba? Yun, yung ano pa lang yung, ano ba tawag doon? Yung pagbubuntis ni Maria, yun po ay supernatural na bagay. Di ba? Hindi natin magagawa yun. Hindi yun gayang gawin ng natural na tao. Di ba? Siya'y makapangyarihan at siya lang ang may kayang gumawa noon. So verse 51, nagpakita ng lakas ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang bisig.
No, may salita dito na kanyang bisig. Ano ba yung bisig? Arm, no? Arm. Bakit ganito ang pagkaka-describe dito? Kasi pinapakita po dito na ang Panginoon talaga ang gumawa. Okay? Siya ang gumawa, hindi sa pamagitan ng ibang bagay, but siya mismo. Siya mismo ang may gawa. Okay? Siya mismo ang may gawa. Now, pinagwatak-watak niya mga palalo, ayun nga, di ba, sino ba dito ang mga palalo? Mga tao. At hindi, again, verse 49, walang magagawa, hindi natin kayang gawin yung supernatural na bagay. Tanging ang Panginoon lamang. At may kita natin, siguro naman sa pag-aaral niyo po ng salita, ang kaligtasan po ay supernatural na gawa. Hindi po yan natural na gawa. Hindi po yan gawa ng tao. Ang kaligtasan ay gawa ng Panginoon. Okay? And in verse 52, ibinaba niya ang makapangyarihan sa kanilang mga trono. Again, it's the same meaning. Ibinaba niya. No? Ibig sabihin, brought down sa English, ibig sabihin po nun, okay, ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono. And kung matatandaan niyo po sa mga nakaraang mga Bible study natin, di ba, yung pinag-aralan po natin yung mga hari, di ba? Kung matatandaan niyo po, may mga hari po doon na nagmamalaki, no? Hindi pinapakinggan ng Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Di ba? Pinakita ng Panginoon, binaba ng Panginoon yung mga hari na yun sa kanilang mga trono. Lahat po ng iyon, nawasak, nasira, namatay. So you see, kapag po talaga nagiging proud ang ating heart against God, ibababa talaga ng Panginoon yun. At sinong itataas niya? Ang mga may abang kalagayan. Abang kalagayan, again, ito ba ay patungkol sa physical na mahirap, walang kakayanan, or kung ano man? Well, verse 53 will teach us more description. Sino yung mga may abang kalagayan? Ito po sila, verse 53. Mga gutom. No? Mga gutom. At anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Binusog niya ng mabubuting bagay. Bago po natin i-discuss yan, ito pong line na to, no, it's a very wonderful line. Napakaganda. Napakaganda. But bago yan, tingnan ko po muna yung kabaliktaran. At ang mayayaman ay pinalis niya na walang dalang anuman. Yan ang mangyayari po sa mga mayayaman. Again, we're not talking about literal na mga mayayaman. Na-define na natin to, okay? Mayayaman, palalo, mayabang, mga nakaupo sa kanilang mga trono. Walang dalang anuman, no? Pinaalis niya. So from the word na pinaalis, ibig sabihin nito, teka lang. Kumbaga, malayo, hindi malayo, but labas sa kanyang presensya. So anong ibig sabihin nun? Eternal, walang hanggang kapahamakan. Di ba? Yun ang mangyayari sa mga mayayaman. Yung akala nila, di ba, connected to sa Matthew 5, Beatitudes. Di ba, kung matatandaan niyo po yung preaching ni Kuya Jello sa Beatitudes, Matthew 5, yung mga mayayaman, again, ito po sila yung mga inaakala na kaya nila na iligtas ang kanilang mga sarili. Wala na pong ibang definition, no? Yun po sila. At ito sila yung mga hindi naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Kung mababasa nyo sa Matthew, yung dalawang klase ng alipin. Ano yung isang klase ng alipin? Matuwid. Or ano ba yung wordings doon? Exact wordings. Jimmy, pakihanap nga daw yung parable na yun. May dalawang specific word . Yung masamang alipin at yung tapat. Yung tapat na alipin tsaka hindi tapat na alipin. Ano pagka-describe noon? Yung hindi tapat na alipin, yun sila mga hindi naghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. And siguro naman nakinig po kayo sa mga messages natin ng mga nakaraang linggo. Yun, na-highlight po yung paghahanda at hindi paghahanda. Okay? Yun, isa po yun sa indication na mayabang ka. Isa po yun sa pagpapakita na mayaman ka.
Isa po yun sa pagpapakita na may posisyon ka, may trono ka. Isa po yun sa pagpapakita na palalo ka. Why? Kasi hindi mo nakikita yung kakulangan mo, hindi mo nakikita yung pagpangangailangan mo, hindi mo nakikita yung wala kang magagawa sa sarili mo, kaya hindi ka naghahanda. Hindi ka lumalapit sa Diyos na siyang tanging makakapagbigay sa iyo noon. Matthew 24:45-47. Di ba? So, yun. Kaya nga, maging maingat po tayo sa nagiging pamumuhay natin. Okay? But, ang mga gutom. Ito, very excited po ako dito. Ang mga gutom. From the word gutom. Ano ba nangyayari sa inyo kapag gutom? Kumakain. Di ba? Kumakain. Gutom. Ano ibig sabihin nitong gutom na to? Ito ba literal na? Ako po, lagi po akong gutom. Kaya tumaba na ako. Anyway, gutom. Sino to yung mga gutom na to? Sila po ang mga sino yan? Sila po ang nakakaintindi ng sobrang pangangailangan nila sa Panginoon. Sila po ang nakakaintindi na sa buhay nila dito sa mundo, ang tanging kailangan nila ang Panginoon. Sila po ang nakakaunawa na sa bawat araw na binibigay ng Panginoon sa kanila, ang tanging kailangan lamang nila ay ang Panginoon. To be with the Lord. Sila yung mga gutom. Sila yung mga mahihirap. At anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Binusog. Binusog ng mabubuting bagay. Now, ano pong ibig sabihin ng binusog? Kami po, nagjo-joke po kami sa family namin ngayon. Joke lang po namin to Share ko lang po sa inyo. May mga bagay kasi kaming nabili. Sila pala. Na mga basta mga bagay. Tapos nagjo-joke kami, uy, another blessing. Di ba kasi yun po ang natural sa mundo. Makabili ka ng bagong ref. Di ba? Uy, blessing. Pero tinatawanan lang po namin yun. Kasi alam namin, hindi yun blessing. I mean, hindi yun yung pagpapala na pagpapalang maiintindihan ng tunay na binuhay ng Panginoon. Naintindihan niyo po yun? Those are just things. Yes, okay, may pera ka kasi nagtrabaho ka eh. Well, okay. Makakabili ka ng ganung bagay. Thank you. Thank you, Lord, kasi binigyan mo ako ng strength. Pero hindi yun yung bagay na parang, alam niyo yun, highlight natin ng pagpapala. Uy, wow, grabe. Grabe si Lord. Pero makikita niyo, di ba, yung marami sa mga nagsasabing Kristiyano, yun yung kinakasabikan nila. Yung mga bagay na makukuha nila na ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Diba? Pero anyway, ano pong ibig sabihin ng binusog ng mabubuting bagay? Ano ba yung mabuting bagay para sa isang binuhay ng Panginoon? Tanungin ko nga po kayo. Ano po, ito, isang bagay lang po ito. Sige po, Tito Bong. Sino ba? Lola? Word of God. Yes, ang salita ng Panginoon. At ano po ang binibigay ng salita ng Panginoon? Di ba buhay? Buhay. Isang tanging mabuting bagay lang talaga. Ano po yun? Kaligtasan. Kaligtasan. Diba? Kasi kung itong verse 53, i-interpret natin ito sa mga material na bagay, well, nagkakamali tayo doon. But ano pong sinabi dito? Binusog niya ng mabubuting bagay. Grabe, no? Ryle, mabubuti, ibig sabihin plural form, marami. Well, yes, kasi sa kaligtasan, ano pong nangyayari kapag po tayo naligtas? Ano mangyayari kapag naligtas ka? Ikaw na rin ang may-ari ng lahat. Kasi ang Ama mo ay may-ari ng lahat. 'Di ba? Naintindihan niyo po 'yon? So, ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at isa lamang po ang mabuti at nagreresulta ng mabubuting bagay. At yun po ay ang kaligtasan. So bakit kaligtasan po ang sinabi natin sa verse 53? Because verse 54, bumalik na po tayo. Kasi ang verse 54 will tell us, ano ba yun? Ano ba yung mabuting bagay na yun? Tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin.
bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi, magpakailanman. Wala na pong ibang pinupunto dito but ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga 'di ba? Bakit nagpupuri si Mary? Dahil nabuntis siya? Hindi po. But nagpupuri si Mary dahil kinhabagan siya ng Panginoon at nagpakita na ang tagapagligtas. Na magliligtas hindi lang kay Mary. Anong sabi ni Mary? But sa lahat ng salinlahi. Yung mga natatakot sa Diyos. Yung mga binuhay ng Diyos. Naintindihan niyo po ba iyon? Okay? So it's all about salvation. No, it's all about salvation. Sige po, baka may ma-share po kayo. Inano ko lang po, dinire-diretso ko lang para lang ma-cover na natin yung 56 para tapos na siya. Pero wag po kayong mag-alala, makakapag-share po kayo. Sige Ate Jamie, kasi si Jamie din, nag-uusap po kasi kami niyan. Nag-aaral din po siya and then may mga bagay din siya na sinishare sa akin. So Jamie, share mo na din na kanila. Yung napag-aralan mo dito. Kumbaga, yung sa may, tawag dito, from verses, ayan, 51 to 52. Yung ano ko kasi dito, nag-ano ko ng cross references. Kung matatandaan niyo po yung mga nangyari sa Old Testament, ito po din siya, kumbaga. Like, for example, kung kilala niyo po si Nebuchadnezzar na over-proud, but then, ano po, kumbaga, mapakita natin yung gawa ng Panginoon sa kanya na hindi siya, yung kumbaga pinag-aralan po namin, hindi namin sure kung he humbled himself to God or talagang pinarusahan siya ng Panginoon. And meron din po dito yung mga sa history po ng Israel sa verse 52 yung he has brought down rulers from their thrones. Kung matatandaan niyo po yung sa Kanaan, yung mga tao yung bring back doon sa sa land of Canaan. Doon makikita natin na they become possession of God, kumbaga. So makikita po natin dito talaga yung soberanya, kumbaga, ng Panginoon. And makikita din natin na, kumbaga, ang Panginoon, kaya niya ding ibaliktarin yung natural order, kumbaga, natin. Yung matataas, kaya niyang ibaba. Yung mga ibaba, kaya niyang itaas. At yun po yung kayang gawin, kumbaga, ng ating Panginoon. And meron din po dito na pinakita na God has exercised His mighty arm in overthrowing the proud and mighty and the rich. At makikita po din natin yun sa Psalm 107 na He will truly exalt yung mga tao na kumbaga alam sa sarili na wala tayong kakayanan at kumbaga ang Panginoon lamang ang tanging may hawak ng lahat, kumbaga. At iyon nga po, yung makikita din dito natin yung bakit iyon yung nangyari. And lahat po ng iyon, ang nakaka-amazing lang, yung sa pinaka-last na verse po, yung verse 54. Sa English po kasi nakalagay, He does in remembrance of His mercy. So, kumbaga makikita din po dito natin talaga yung pagiging merciful ng Panginoon sa atin. And as long as tayo po, we are going to be proud sa atin at kumbaga self-sufficient. And kumbaga kung dito pa rin po talaga tayo sa mundo, yung achievement po natin or anything, God will truly tear us down, kumbaga. Ayun po. And yun po, kumbaga doon natin talaga makikita yung soberanya at yung tunay na Panginoon.
yun nga po, no, yung, kasi to lahat po ng sinabi ni Mary dito, mababasa po natin to sa iba't ibang bahagi ng Lumang Tipan eh. Yun nga, kaya na-share ni Jamie yung si Nebuchadnezzar, na-share din ni Jamie yung mga hari na pinaalis ng Panginoon. Yun, ginawa talaga ng Panginoon yun, no? So, pinapakita dito yung kapangyarihan talaga ng Panginoon, na makapangyarihan siya. At makita natin dito yung pag-aalaga niya at pagpapakita niya ng habag sa mga kinawaan niya, sa mga may takot sa kanya, sa mga gutom sa kanya, sa mga nangangailangan sa kanya. And again, nauna po ang pagbubuhay ng Panginoon sa mga taong iyon bago po sila nagkaroon ng ganung puso. No? So again, makikita nyo dito, kaya nga po sabi ko po kanina, ang kaligtasan po ay supernatural na work. So if ever, iniisip natin na, sige lang, kaya ko iligtas sarili ko or meron akong parte sa kaligtasan ko, hindi po talaga yun. Kasi salvation is a natural work, supernatural work. At ang Diyos lamang ang may kaya gumawa nun. So, Ryle, bakit inaano mo kami na mag-aral? Bakit inaano mo kami na magsumunod? Bakit mo kami inaano na mag-Bible study? Kasi nga po, itong lahat ng ito, resulta lang po ito. No? Resulta lang po ito ng lahat ng ito ay resulta lang ng pagliligtas ng Panginoon sa atin. It's all just result. Diba? So, verse 56, si Maria ay nanatiling kasama niya nang may 3 buwan at umuwi siya sa kanyang bahay. So, maaari nating masabi, 9th month, no? Ika 9, ano ba yung 9? Ika-9 na buwan bago siya bumalik doon sa Nazareth, sa Galilea. So, ibig sabihin, siguro, hindi naman sinabi, pero siguro, inintay niya munang ipinanganak si John the Baptist or nauna siyang umuwi. Pero again, 9th month. Kasi diba, 9 na buwan po nagbubuntis no, ang babae. At doon pinapanganak. So, verse 56, pinapakita sa atin na nagstay pala siya doon for 3 months. So, ano kayang ginawa niya? It's possible na inalagaan niya si Elizabeth. Kasi matanda na nga po si Elizabeth. Kailangan ng tulong. Diba? Yan, mga bagay-bagay na pwede natin maidagdag. Pero hindi naman siya nabanggit talaga. Pero it's possible. No? Again, it's possibility lang po iyon. Pero ito, verse 56 is nagbigay sa atin ng ideya kung ano yung nangyari. So, nagstay siya for 3 months at doon, bumalik siya sa Nazareth. So, ano pong natutunan natin for this evening, for this afternoon? Na soberanya ang Diyos. No? Soberanya ang Diyos. Lagi po natin yung alalahanin na tandaan. So, kapag soberanya ang Diyos, ano tayo? Tayo alipin. Kung alipin, tayo'y sumusunod sa Kanya. Pero ang ganda, no, tayo'y alipin ng mga anak. Mga anak, no, ng Panginoon. At ang mga anak niya, namumuhay talaga bilang mga anak. Hindi bilang mga sumusuway. No? Kaya nga ang salita ng Panginoon ay mahalaga sa mga anak. No? So siguro yun lang po muna. Dito po hanggang verse 56. Next week, okay, another story. Nakaka-excite na naman. The birth of John the Baptist. So from verse 57 hanggang verse 66. So aralin po natin yung verse 57 hanggang verse 66. Okay? So announcement lang po, wala po munang Bible study yung mga tatay-nanay. Umalis po kasi sila, Father, sa Butuan. Ngayon, pauwi lang po sila. So, kaya wala po muna. And then, Tita Susan, paki-remind po si Janjan na may BS kami 3 p.m. bukas. So, tsaka paglabas mo po, kung makita mo po si Dexter, pakisabi na lang na on time kasi pagka 4 p.m. po, pagka 4 p.m. may BS din po ako kala Tatay Doy. So, kailangan ko ano yung oras. Tapos, Arshan, 1 to 3 p.m. Meeting natin, core meeting. Core, 1 to 3 p.m. So, yun po. Yun lang, mga paalala. So, bukas meron po tayong
7 p.m. NPHP naman. So prayer, no? Ayun. Then practice kami ulit 5 to 7 naman music team. So kaya ngayon tinatapos ko na yung word kasi bukas para mabigyan ko lahat ng oras yung mga nangangailangan at kailangan kasi sayang kasi na hindi sila mapuntahan. So ayun, mga kapatid, tulungan nyo lang din po ako. Mag-aral lang kayo ng salita. Yun lang. Okay? So yan po, maraming salamat. So mag-closing prayer na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga na ikaw ang soberanya sa lahat. Ang lahat ng mga nagmamayabang, mga palalo, at ang mga nag-iisip na walang Panginoon, pinapakita mo po talaga na ikaw at ikaw lamang ang tunay na Diyos. Maraming salamat dahil kami na iyong mga pinahayagan ay nakakaunawa na ikaw lang po ang aming kailangan. Na Lord, sa bawat oras na meron kami sa buhay namin, kami mamumuhay na may takot at panginginig dahil alam namin na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Ikaw ang nagbigay ng bagong buhay sa amin. At salamat dahil kami po ay mamumuhay bilang iyong mga anak. Nakikinig, sumusunod, at nagagalak na gawin ang iyong kalooban. Patuloy mo pong palaguin ang bawat isa sa kanilang pagkilala sa iyo, sa iyong anak na si Jesucristo, na tinuturo ng banal na Espiritu na iyong pinagkaloob. Maraming salamat, O Diyos, ikaw lamang purihin. Ikaw lamang, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay po, thank you. Saka sa mga nanonood sa online, thank you. See you bukas, 7 p.m.